Testing lang. Tapos patayin ko rin pagka mga 30 minutes. Baka ma-detect ni TikTok na pwede na ako mag-live. Pwede. Hanap tayo ng dilulo. Pag may dilulo, masaya ang buhay. Pero I don't think may time sila sa ganito. Pero let them comment kung may dilulo. Marami pa rin dilulo eh. Habang ako ay may ginagawa. Brock, shoutout nga yung pinakamalakas. Shoutout, Quiz Dodong. Ang ganda ng mga videos mo, Quiz Dodong ha. Pinapanood ko yung sa construction. Ang galing-galing nyo. Saan lugar kayo, Quiz? Naghanap ako ng mga gumagawa sa bahay. Meron akong paupahan eh. Gen 3? Okay. Malayo-layo sa akin pero busy ata kayo. Meron akong 48 na pinaparentahan. 48 rooms. 40 rooms, 8 apartments. Yan ang ngayon ginagawa sa buhay. Baka yung paupahan mo sa abuluyan yan, umayos ka. Opo, kalokohan lang yung abuloy. Pinaghirapan mo tapos ibigay mo sa pastor. Kalokohan. Pang yun, para sa iyo yun, saka sa family. Wala silang kinalaman doon. Diba? Kung gusto magbigay, yung barya. Kumbaga nagsimba ka. Pag nagsimba ka, tapos may dumating yung bata, may dalang basket, bigyan mo ng 20 pesos. Ayun, hindi yan masama. Tulong mo na sa walang makain or sa improvement ng kanilang church. Pero yung KDR, naniniwala ka bang abulayan yan? Yung abulayan nila sa church. Pero yung mga targets, like, mga kapatid, ano po tayo, pinagtutulungan. Hindi po abulayan yun. Ano yun? Charity. Na hindi mo alam kung saan napupunta. Ganun. Of course, may sobra-sobra yun at prone yan sa corruption. Huwag na kayo magbigay. Ang bihira. Ang hirap-hirap ng buhay, bibigay nyo pa. Hindi naman kailangan ng Diyos ang pera. Ganun lang yun. May nag-i-inquire sa akin, good afternoon po, may available po ba na rooms or apartment? Yes po, meron 3 po ang available. Bakante ako 3 pinapromote ko nga Brox, medyo nagugulan ako. Saan ba pupunta ang umexit kay Badong o kay Bugayan ng bagong eardrum? Hindi ko na-gets yung second mo sinabi. Ang umexit kay Badong. What do you mean umexit kay Badong? Fanatic ka ni Badong before? Ganun. Saan pupunta? Wala. You don't have to do anything. Just be yourself. Kung anong trip mo sa buhay. In fact, kung trip mo sa kanya, di doon ka lang. Gawin mo lang siyang entertainment. Si Badong wala namang resibo yun. Chismoso yun.
Kung ano lang, oo, lalabas ano lang salbahe lang ganun. Maka-rest back lang kay kuya. Pag baka ibig mong sabihin umexit kay kuya. I don't know. Pag umexit kay kuya, di same lang. Hanapin mo yung fit para sa'yo. Kasi yung iba fit sa kanila yung nandun sa loob. Mamatay na sila sa loob ng kulungan. Biro mo, laki-laki ng mundo tapos magsusumeksi ka sa church na hindi naman popular. Punta ka sa ibang bansa, hindi kilala MCJ. Puro mga Pilipino lang din yan. Apo, isang maliit na sekta na pinsan ng INC. Magkawig po yan INC tsaka MCJ. Naghanap ka ba taga-akay? Kay Brox na lang ako. Hindi po ako taga-akay, hindi na. Opo, lumayo-layo kayo sa akin. Akayin ko kayo para kumita ng pera. Pag hindi ako nagpo-podcast, ako ay naghanap ng pera. Dahil kailangan natin pera para maka-travel, para may makain, at makapag-provide sa family. Ako, huwag tayong irresponsable. Tingnan mo itong mga naging well sa akin. How much po? Patingin po pick. Pero nandun na sa page ko. Pinost ko na. Nakapin pa. Pero nagtatanong pa rin. So, ibig sabihin, hindi ito nagre-research. Kaya sila nangungupahan. Hanggang ngayon, di pa nakabili ng sariling bahay. Kasi kulang sa diskarte. Real talk lang. Pero nothing against mga mahihirap. Dahil sila nga yung customer ko. Mostly. Yung mga nangungupahan. Hindi mo sila mahirap, parang lang. Empleyado, nag-work para makabayad ng renta, saka mabuhay. Para pareho lang naman tayong nabubuhay. At siguro, ginagalingan din naman nila sa buhay, pero it's not enough to be financially free. Mahirap kasi magtrabaho din. Lahat naman tayo nagtrabaho before. Brox, dati ba lumalaban ka rin ng ubusan dati? Ang ubusan sa akin noon ay oras saka manpower. Hindi kasi ako humingi ng pera sa church. Saglit lang naman ako dyan, mga 4 years. And after that, nung nag-work na ako sa call center, iniwan ko na sila doon. Nagtago na ako kay Badfred. Si Badfred kasi ang boss ko sa Manila. Nakalayo-layo na ako. Inactive na ako after that. Nung pandemic, tinry kong bumalik. Ganun pa rin, walang kwenta. Niliyasan ko nga yung uling pagkakatipon inip na inip ako Pero ubusan kasi nung nandun ako as worker, wala akong pera. So wala akong ubusin. Ano ubusin ko? Basta ang payat-payat ko noon, hindi kami pinapakain. Kanya-kanyang diskarte ng pagkain sa district office. Doon ako nakatira sa district office.
For 4 years, iniwan ko family ko para akong tanga. Oo, kaya delayed yung aking career ng 4 years dahil wala akong work. Ng 4 years, ginawa akong driver. Driver ako ng mga KNP na lumalapag sa airport. Ako taga-sundo, taga-hatid. Walang bayad. Oo, may mga sumusobra sa panggasolina. Yan. Ginagamit ko pandestino. Yung sobra. Pag may 100, 200, ganyan. So, talagang mahirap lang. Pag hindi in-encourage ang ang pagiging maunlad financially sa church. So, it's pulling you down. Ako. So, kung binata ka, marami kang oras, ayun lang, sacrifice mo yung kabinataan mo at oras mo. Yung youth mo, hindi mo namamalayan, wala na, it's gone. For nothing. Okay din naman, may mga kabataan ka rin kasama doon. Pero, parang it's not worth it eh. Parang mas maganda mag-focus sa pag-aaral at to make money. Kasi someday you will need to establish financial freedom in business or career. Pero tutol ka ba sa pangaral ng kapatid na Ellie? Opo, marami po akong tutol kasi illogical eh. Hindi nagme-make sense karamihan. May kinuwento nga si Ate Petch eh. Sabi niya, 3 minutes into yung banal na hapunan nila, Lord Supper, hindi niya kinaya, umikot-ikot lang yung mata niya. Opo. Kasi puro logical fallacies saka mali yung interpretation ng Bible, talon-talon, hindi kinukuha yung hermeneutics, yung tamang pagkuha ng context. So, lalo na yung debate niya with the atheist, yung Dunning-Kruger effect, na akala mo galing-galing sa science. Mali-mali. Oo. So, tutol ako sa most of his pangaral. Pero sabi mong yung kabutihan lang. Of course, I'm in favor of kabutihan. Mahalin mong magulang, mga ganyan. Pero that's it. Kung nag-interpret ka na, tapos tatalon ka, tapos in favor sa, may tumatawag, in favor sa church nyo, ay hindi ako pabor sa ganun. Kinancel ko yung tumatawag. Elion, medic. Kamusta ng South District? Worker ako dyan eh. Hindi ako pinapakain dyan, Elion. Kung kilala mo si Primo Santo Tomas, ano yun? Tropa ko yun. Pag may pera yon, nakakuha ng pera, kumakain kami ng munggo at galunggong dyan sa may Ebacom. Kaya kilala ko nun. Pakikamusta mo kay Primo. Tropa ko yun. Yun lang ang kasiyahan namin pag may nanlilibreng kasama na may trabaho. Pero hindi kami pinapakain sa SDO. Merong magluluto, kanin, saing, tapos ang ulam ay itlog at sardinas. Masaya na kami nun. Saglit lang yun. Ubus agad yun sa mga workers. Para sa'yo, sino po ba ang mangaral na mas magaling pa kay Eli Soriano? Marami po. Si Bo Sanchez magaling, si Ed Lapis magaling. Kung kukunin mo lang yung kabutihan doon sa mga pinapangaral nila at hindi nagagaslight, hindi patalon-talon ng interpretation, marami po. Pero most of them ay din, pera-pera lang din. Hello kay G. Papis. Mira. Hello daw.
Opo. Eh, wag depende pa rin sa'yo, quiz dodong, kung gusto mo pa rin mag religion, kasi ako hindi na ako nagre-religion. I don't need a religion. Alagaan ko lang family ko at mag-travel. Yan lang ang goal ko sa buhay. Kasi hindi naman sigurado yung afterlife na mula noon ay tinatry i-solve ng mga tao, ng mga Egyptian, ng iba-ibang lahi. Pero ang totoo, no one knows. Kasi wala namang nakabalik galing kamatayan. So, assumption lang lahat. So, why assume? Just enjoy life. Na hindi ka naghihirap at hindi ka masamang tao. Pero kung may doktrina, hindi na ako naniniwala sa doktrina. Kasi gawa lang din ng tao yan eh. At kukultuhin ka lang yan. Nakulto na nga tayo, ililipat ka naman sa another cult. Just enjoy it. Just din naman ang nagbigay niyang environment at nature. Di ba? Hindi ka naman i-impyerno ni God. Kung ikaw ay hindi nagre-religion. Wait lang, sagutan ko lang yung nag-i-inquire sa aking apartment. Basta, lakas ng trip mo. Bakit trip? Hindi yung trip. Ako, legit yun. Basta, Brox, yung mabuting inaral ng kapatid na Eli, tinanim ko yun sa puso ko. Kung meron mang nakagawa ng kasalanan, bahala na ang Diyos. Okay yan, okay. Lahat ng mabuti, i-absorb mo lang. Huwag ka lang papakulong sa dogma ng mga religion. Kasi pinalaya na tayong Jesus Christ. Opo. Hindi na natin kailangan ng mga batas-batas na yan. Enough na yung batas ng tao para at yung batas sa ng kabutihan sa puso mo. Opo. Pero para may mga project pa, ospital, lihira, kumuha ka na lang ng insurance. Turuan mo ang taong teach them how to fish. Diba? You give them fish for a day. After nung a day, wala na yan. Itatain na lang binigay mong lugaw at itlog. So, against po yun sa Bible. Diba? Ewan ko ba kay Pero, respect din kay Ellen Medic dahil gusto niya yun diba? Feeling niya, tumutulong siya sa kapwa, di good. It's not for everyone. Yun lang naman sa akin. Kasi, iniwan niya yung anak niya 3 months old iniwan niya sa bahay para destino siya o gawa ng tungkulin. Iniwan niya yung 3 months old. Ang nagbabantay, 11 years old na anak niya, ang panganay niya. Hindi pa yun adult para pag-iwanan mo ng 3 months old. Kung may nangyari doon, di ba? Reckless kang father. Pero sabi niya, tiwala daw siya sa Diyos. Hindi yun, it doesn't work that way. Pwede kang magtiwala sa Diyos, pero be logical about it. Dapat may adult nagbabantay sa baby. Mira. Ayun. Up, kwentuhan. Ay, pa-end na po ako. Tinry ko lang po itong TikTok kasi ayaw gumana sa PC ko Pag nagla-live ako sa YouTube. Sige. Next time na lang po.
Wala rin akong time. Meron akong idedemanda eh. Oo. May idedemanda akong oo, bastos ang bibig. Sige guys, so every night, 10 PM nagsisimula. Minsan 10:30 ganyan. Sa YouTube and Facebook ko, Broccoli TV page at channel sa YouTube. Live po kami Monday to Friday. Minsan Sunday pagka bored. Sige na. Babush. Good night. Good morning pala. Sorry. Bye-bye.